So, ako po si Roy Doria, 21 years old. Hello, ako si Christine, 23 years old. Ako po si Elton John Baksal, 21 years old. Hello po, ako po si Adrian Buena. My name is Clarissa G. Labaw. I'm 21 years old. I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains. Unang-una kasi talaga, hindi dapat muna ako mag-aaral nung college kasi yung mga kapatid ko nag-aaral din. So, hindi kami kayang pagsabay-sabayin pag-aralin ng parents ko kasi nga hindi naman kami ganun, wala kaming pera. And then, nung nagpe-pray ako kay Lord na sana, nawa, makapag-aral ako, sinagot ni Lord yon nung may tumawag sa parents ko na pag-enrollan ako at mag-aral ako sa kursong gusto ko. At nakakatuwa kasi lahat, provide nila yung tuition ko, yung mga pamasahe ko, yung books ko. Kaya talagang napakalaking blessing nun kasi wala na kaming halos babayaran. Malaking bagay na nakagraduate ka ng 4 years course dahil makakapag-apply ka ng magandang trabaho at maraming opportunity na dumarating sa akin na pwede kong puntahan at pwede kong planuhin para sa future ko. At nakakatulong sa family ko, ganun din sa mga kapatid ko. Nung nag-aaral pa lang ako, estudyante, una, syempre, sa parents ko, ako humihingi ng mga pambili ng pangangailangan ko. Mga simpleng bagay na lang, hihingin ko pa sa mga magulang ko. So, parang minsan nakakahiya. Noon pa lang kasi mataas na yung pangarap ko. Kaya sabi ko, kung makapag-aral talaga ako at makapagtapos ako, ready ako, handa akong tulungan sila at ibalik yung mga bagay na hiningi ko sa kanila. Yung bago ako mag-start dito sa scholarship, 1 year ako nag-stop and then nag-focus ako sa gawain ni Lord. Nag-serve ako sa Kanya kasi alam ko naman na may plano siya para sa akin. Hindi ko ina-expect na magkakaroon ako ng scholarship dito. And then, yung nasa school na ako, nandun yung lahat ng kaba, takot, naninibago ka sa paligid mo. Nakakatawa kasi yung course na kinukuha ko na para talaga sa akin kasi example na yung Sunday school teacher, parang siya yung nagiging symbolize ko na habang nag-aaral ako as a future teacher. Na-expect ko na makapagturo sa ibang bata na hindi nag-aaral dito sa lugar namin. Thank you sa mga nag-sponsor sa akin sa pag-aaral ko. Na i-bless kayo ni Lord ng siksik liglig na umaapaw, na binigyan kayo ni Lord ng pusong mapagbigay sa mga taong nangangailangan, na mayroong kagalakan sa kanilang puso at kasiyahan na nakakatulong sila sa kanilang kapwa. Dati po akong drug addict. Ayun po yung background ko bago po ako maka-encounter kay God. Gusto ko po pong magkaroon ng katulad po ni Jesus dito sa community namin. Gusto ko po magpagamit sa Kanya. Gusto ko po mag-aaral sa Bible School para mapalago pa po yung ministry ko. Kumbaga sa buong mundo, magdisipulo kayo. Yan yung sinasabi sa akin ng Lord na wala na po akong ibang gustong kuhain course. Hindi, ayun lang po makapag-aral sa Bible School. Ayun po yung malaking pagbabago sa akin na nawala yung lahat ng bisyo ko. Tapos, yung mga magulang ko na hindi nakakilala, natutuwa rin po ako kasi ginamit din po ako ni God na makakilala sila. Kumbaga nakita nila yung pagbabago sa buhay ko na naglilingkod ako sa Panginoon, bilang song lead. Mga bata pa lang dito, nagkatrabaho na,
yung mga magulang nila siguro, kaya nagtatrabaho sila kasi nahirapan yung magulang nila kasi wala silang masyadong hanap buhay. Kaya yung mga mismong mga anak na nila yung nagtatrabaho para sa kanila. Paiba-iba yung mga tao rito, iba-iba yung tumitira, iba-iba na yung mga mukha. Kasi nalipat na yung lugar na to. Ano na to, ghost town na, blacklist na to sa lugar na to. Hindi na to kilala sa ano namin, parang wala na sa mapa. Pasalamat kami kasi nagkaroon ng church dito. Kasi dito nagsimula yung ano, doon ako nabago kasi mahirap magbago sa lugar na to kasi makikita mo pa rin yung mga kaibigan mo na masasama ka pa rin. Once na lang kay Jesus ka na, doon mo masisilahin yung tunay na pagbabago. Marami kang mararanasan na pagsubok, lalong mahirap yung pagsubok. Pero andyan pa rin si Jesus para iangat tayo. Gagawin daw akong scholar sa church namin. Sobrang thankful ako kasi hindi ko in-expect na makakapag-aral pa pala ako ng college. Hindi ko in-expect na kaya ko pa palang iahon yung pamilya ko sa kahirapan. Yung opportunity na to, hindi ko sasayangin kasi ito yung pinakamagandang solusyon para makaahon sa kahirapan yung pag-aaral. Kasi once na nakapagtapos ka, once na meron kang voice, na meron kang posisyon, mapapakinggan ka ng mga tao, maniniwala sila sa'yo. Lumaki pa ako sa simpleng pamumuhay kung saan yung mga magugulang ko, simple lang din yung trabaho na tatay ko, kargador siya sa Divisoria ng mga prutas, ng karton, siya yung nagtitinda. Tapos yung nanay ko, may simple lang, may maliit siyang tindahan ng sari-sari store. Magulo yung kinalakihan ko na walang kapayapaan, nakikita mo na napakagulo niya, na may away dito, may nagmumurahan dito, may nagmumurahan dyan. Ganun pa man, nakakakita ako ng pag-asa na mababago to. Kasi nung nakakilala ko si Lord, nung 2009, tapos doon ako na-baptize, parang na-realize ko, oo nga, lumaki nga ako sa magulong lugar, lumaki nga ako sa magulong pamilya or community. Pero nakita ko yung pag-asa. Pero nung nakilala ko si Lord, parang mas gusto ko nang maging servant. Mas gusto ko nang maging alalay ng Lord kaysa maging leader ng isang gang. Na-invite ako sa church na magkaroon ako ng scholarship na makapag-aral ako ng college. Sabi nga ng pastor namin, si Kuya Ron, yung pagtapos mo sa pag-aaral, ito yung the best na escape sa kahirapan. Kukuha po ako ng criminology. Gusto ko pong maging pulis. Ako yung magiging pulis ako, Lord, na hindi yung kakatakutan nila. Gusto ko ako yung pulis na magiging friendly sa kanila, na kung saan kaya mahahatak ko sila sa church, hindi yung matatakot sila sa akin palayo. Gagamitin ko yung pagka-pulis ko para makapag-share sa kanila. Kasi parang naisip ko rin na pagka-pulis ako, parang pag nakakahuli ako ng tao, parang chance ko na siyang masyaran. Kasi hawak ko siya eh. Huli ko na siya.